Iba't ibang klaseng negosyo na ang pinasok ni Nisa de Catalina at ngayon ay nahanap na niya ang negosyong suwak sa kanyang hilig at personalidad. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. There's nothing a good massage can fix. Pananakit man niya ng katawan o stress. Kaya naman, isang spa business ang ating itatampok ngayon para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. Hi, Miss Nisa! Hi, Miss Diane. Thanks for having me. So, Miss Nisa, to start off, paano ka ba nagsimula sa business? Is this something that you really love doing? Well, actually, before pa talagang nagbi-business na ako. So, ang dami ko na nasubukan. Nagbenta na rin ako ng food online. So, ano na rin ako, real estate. Nasa network marketing din ako. So, may background na talaga ako sa sales. Wow. So, nung pandemic, talagang nag-iisip ako ng business na pwede kong simulan. As in, yung sarili ko na talagang brand. So, since ako mismo, personally, mahilig din talaga akong magpamassage. So, tayo mga kababaihan din, yung mga nails, ganyan. So, naisip ko, why not na subukan ko. So what is your advantage over the others? Bakit ba kailangan mas tangkilikin ang business ni Miss Nisa de Catalina? So, ako kasi, gusto ko kasi ipa-feel din sa tao kung ano yung talagang feeling nung nasa spa ka talaga. So kami, meron din kaming humidifier. So parang yung scent talaga na nasa spa ka. Meron din kaming choice ng oils, kung anong gusto mong scent ng oils. Gusto ko kasi yung quality service eh. So ang difference namin sa iba is meron kaming yung after sales na parang tatanungin namin yung feedback ng mga clients namin. Kung meron mang kailangan i-improve, syempre gusto naman natin na ma-improve lahat. That's so nice, no, Nisa, because nakita natin paano tayo pinadapa ng pandemic. And it's nice to know that slowly we're all getting back on our feet. Tapos ito, ang ganda nung business mo, home service massage. And it's already one-stop shop. Marami sa atin dyan ang gusto rin kumita, lalo na yung mga mommies out there na gusto talagang makapag-share din ng blessings sa kanilang mga pamilya. So do you have any business tips for them? Ano ba yung mga aral na natutunan mo along the way? You just gotta dream big, no? Kasi, syempre, alam naman natin sa pagbibusiness, hindi siya ganun kadali. Yes. Kumbaga, maraming challenges, lalo na kung talagang nag-start ka pa lang. So, kailangan talaga willing ka mag-take ng risk. Okay? So, talagang lakasan lang ng loob eh. Sa panahon ngayon, talagang kailangan, buo yung loob mo. And gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kailangan consistent ka everyday. And syempre, willing to learn. So, kumbaga, kung mag-fail ka man, at least, ang importante doon, natuto ka. That's right. And kailangan subukan mo, gawin mo lang talaga siya, whatever it takes. Dito sa Negosyo Tayo, bakit ba kailangan natin magnegosyo, Miss Nisa? Sa pagbe-business, syempre, nandyan yung time freedom natin. And syempre, gusto naman natin na kung ano man yung mga dreams natin, especially yung para sa kids ko, kasi ako, I have 2 daughters. So, kumbaga, gusto ko ma-secure din yung future nila. So, yun yung advantage kapag nag-business ka. Kumbaga, magkakaroon ka pa rin ng oras mo sa family mo, sa mga anak mo. Success is not an accident. Ito ay resulta ng iyong sipag, pagpupursige at sakripisyo. Walang tagumpay na hindi pinaghirapan. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ni Nisa de Catalina. Hanggang sa susunod na business story at business tips, mga ka-RSP. See you next time dito lang sa Tara, Negosyo Tayo!